total na 3 volume yata yun kung hindi ako nagkakamali. Naulitin ko, kulang-kulang o mahigit 200,000 linya ang laman nun. Na ganito pa kaliliit yung pakikita naman kahit walang microscope. Dito sa pinipakit mo, wala ka. Wala. Ano po? Ano po yun? Ano po yung dokumento? Hindi ko alam. Sa ulitin ko siya yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano bicameral committee conference report, yung pinorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basihan, ang importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled bill, enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yun ang pwedeng questionin. Dahil sa tinigal-tagal kong abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba, may substitute committee report pa nga, yung isa sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinalito. Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, wag na tayong magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin. Kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino sa puti. So sinasabi mo na parang wala namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na mag-reklamo? Kaya sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan ko, marami lang talagang ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya ay totoo na hindi ko kinoconcede sa kanya. Anong ko-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yon. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yon. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun na sulatan ng amount ng kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, iko-considerang error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yon. Pero ulitin ko, sa panig at party namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 session days, tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinagtutuon na namin ng pansin. Dito sa 197, anong effect nung... Ano yung 197 ninyo? Yung teenage pregnancy? Okay. Anong effect ng withdrawal doon sa... Kasi nag-file na sila sa anong magiging effect? Natanong niyo ko nung una kaugnay nito kung pabor ako o kontra. Ang sabi ko ay sa kasalukuyang bersyon, kontra ako. Pero sabi ko din, kung naipaliwanag at nai-distribute yung aming sagot, ito'y sumasailalim pa sa kasalukuyan sa proseso ng lehislasyon. It's still subject to the procedure of legislation, the rigors of legislation, which among others include debate, interpellation, and amendment. So, wala pa namang botohan sa penal na bersyon. Sa araw na ito, naghain ng intensyon si Senator Risa na palitan yung nauna niya nang inihain na hindi ako sang-ayon. At aminin ko, sabi ko nga din sa aking press statement doon nakaraan, nagsumiti ako ng mga panukalang amendment sa kanya. Na karamihan naman yata ipapasok niya sa substitute bill bagaman hindi ko pa nakikita. Aantabayan na namin yun.
Pero ang bagong development din ay yung withdrawal ng ilang mga senador na hindi ko pa rin nakikita dahil nasa plenaryo pa ako, nasa baba ako kanina. Ang titingnan, susuriin namin yan pag nabasa ko na yung sulat ng mga nagwi-withdraw ng mga senador at kung may epekto man ito o wala. The procedure, pag nag-withdraw yung mga nag-sign, ibabalik ko din sa committee. Depende kung ilan. Hindi. Majority na. Hindi, depende kung ilan at kung majority na base sa komite. At kailangan din suriin dahil minsan may mga joint committee. Sang-ayon sa aming rules, kung pupunta tayo dyan, ang binibilang ay yung miyembro ng lead committee. Hindi pwedeng double count. Kasi di ba, refer to the committee on, kunyari, health, finance, and kung ano man. Hindi ito total yon kasi minsan may mga miyembro ng 2 o 3 komite. Ang titingnan ay yung bilang at dami ng lead committee. Sa kasong ito, ang lead committee ay Committee on Women. Pero sir, nag-manifest na si Senator Risa Sarba na may substitute bill siya. So kung substitute bill, yung level na it remains in the police. Yes, kung substitute bill. Pero hindi ko pa nga hindi ko pa na kasi nababasa yung letters of withdrawal at kung ilan eh. Pero parang ginawa ko, kung napapansin nyo, yung right sizing bill, nag-substitute ako without prejudice to interpellation. Parang pagdebatihan namin, ito na. Plenary yun. Ginawa din yan ni Senator Mark Villar dun sa right of way bill. Imbis na debatihin siya, mag-interpolate si Senator Coco ang minority sa mga provision na pareho naman kami nag-aagring mali, pinalitan na agad para klaro na hindi naman tayo nagkakaiba, pareho naman tayo. So, ginagawa yan at nagawa yan. Hindi ko lang nga malaman sa ngayon, sabi ko nga, yung epekto kung meron man, yung withdrawal, dahil hindi ko pa nakikita yung sulat. Pero substitute bill, hindi siya produkto ng committee report. Papan, Hindi siya produkto ng committee report. So, ang tingin ko inuunahan mo na yung mangyayari eh. May nakikita kang hindi ko pa kinoconsider. Double prejudicial ang posibleng lumabas. Double prejudicial question. Ang wini-withdrawhan ay yung luma na pinapalitan naman na. Pero pwede pa bang palitan kung wini-withdraw na? So, isa yun sa mga bagay na tatalakayin ng Committee on Rules kung sakasakali. Kasi di ba, parang halos nagsabay eh. Halos nagsabay eh. O reaksyon yung isa sa isa. Hindi ko lang malaman kung anong nauna, kung chicken o daig. kasi sir, di ba kung substitute bill siya, wala siyang committee report technically. Hindi, meron. Kasi authorized naman yun, sir. Para ako, para yung sa right of way, yung committee ni Senator Mark. The chairman is authorized to introduce an amendment by substitution eh. It's actually an amendment by substitution. The introduction of a substitute bill is actually an amendment by substitution. Kasi nasa floor na to eh. So, imbis na magdebate tayo at sabi ko, hindi, babaguhin ko yan. Hindi, tatanggalin ko yan. Hindi, wala na yan. Mag-amendment by substitution siya para pagdebatihan na nila yung aktual na provision na gusto na nung chairman matapos niya magbago ng posisyon. So mapapabilis nun yung debate dahil maliliwanag nun, may pagdedebatehan ba tayo o wala na? Dahil baka naman mamaya lahat ng objectionable na mga parte ay tinanggal na at nabago na. So double prejudicial nga siya. Nag-withdraw base sa unang bill pero baka naman dun sa bagong version ay okay na. Pwede sa sabihin yung substitute bill ay yung product nung sa discussion na sa committee. Well, sinabi ni Senator Risa na siya'y nakikinig. Siya'y marunong makinig. Siya'y hindi naman nakaukit o nakasulat sa bato yung kanyang mga ni-report out. At ang tingin ko ron, isang mapagpakumbabang attitude, ika nga sa trabaho niya bilang chairman ng Committee on Women, na hindi niya inaangkin lahat ng talino sa lahat ng bagay, partikular sa panukalang batas na yan. So sir, maasa ka na yung substitute bill makonsider yung mga proposed amendments? Yun ang inaasahan namin, pero hindi ko pa nakikita ng kompleto. Pero, sabi ko ikaw yata, Sally, yung tinext ko, di ba, na ang sagot ko, no, dun sa kasalukuyang version ng bill, pero may mga pinanukala ko.
At sumasailalim pa yon sa rigors of legislation. So tingnan natin kung ano magiging penal na person. Doon ko palang masasagot ang boto ko ay no o yes. Sir, ba't marami kang amendments? Paano mo i-describe yung kasalukuyang forma ng bill? Sinubukan kong linisin at tanggalin yung mga provision na wala namang gaanong kinalaman sa adolescent pregnancy. Generally, paano ka ba ito-describe? Generally, yung mga irrelevant para sa akin, sa pananaw ko, irrelevant na mga provision sa adolescent pregnancy. Naalala ko. Basically, provisions that pertain to anti-discrimination and the various genders. Kasi sa pagkakaalam ko, isang gender pa rin naman, ano man ang iyong pananaw sa buhay, ang nabubuntis. Sir, dun sa national budget, sir, May parang hindi ka sigurado rin sa... Yes, ma'am. sabi ng Presidente, sub-optimal yung budget, kasi may mga nalilito doon na allocation. Well, wala naman talagang perfectong budget. The budgetary procedure is about allocating scarce resources. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa kasaysayan ng anumang bansa, kailan ba naging siksik at diglig ang pera ng bansa para sa budget niya sa kasalukuyang taon? Palagi naman kulang eh. So it's about allocating scarce resources. Number 2, I'm actually encouraged. Actually, gusto ko yung nakikita ko na aktibong nakikilahok ang Pangulo, ang Executive Branch. May mga nagpaplanong magdemanda, kaugnay ng ibang probisyon. Aktibong posibleng makilahok ang judiciary natin. Aktibong nakilahok din, nagbigay ng mga opinion, bagaman ng ilan ay hindi naman base sa aktual na datos na natanggap ng Kongreso kaugnay ng budget. Pero natutuwa ako, nagagalak at encouraged na aktibong nakikilahok ang bawat ahensya ng pamahalaan, bawat branch ng pamahalaan sa pagbalangkas at sa pagpapatupad ng national budget. At least nakikita natin na hands-on ang ating Pangulo sa pinakamahalagang aspeto ng kanyang trabaho, sa pinakamahalagang batas na pinapatupad niya bilang executive ng ating bansa. Whatever happens to the supposedly power of the horse in Congress. Ulitin ko, it is Congress that provides for the items. It is the President's decision as to how to execute it. I'll give you an example. Ano ba ang kapangyarihan ng Kongreso? Ilista yung mga item na gusto niyang gastusan, tanggalin yung mga item na ayaw niyang gastusan. Ang Pangulo, kaya nga separation of powers ang tawag dyan. Kaya nga checks and balances ang tawag dyan. Walang malaki ang lamang. Halos pantayan. So ang Pangulo, hindi pwede magpondo nang hindi pinondohan ng budget. Pero pwede siyang mag-augment mula sa savings na ayaw niya nang ipagpatuloy. So halimbawa, merong pinondohan ng Kongreso na ayaw niya, hindi niya gusto. E di magdedesisyon siya, huwag ipatupad yan. Hindi na natin kailangan yan. Nagbago na yung pangailangan ng gobyerno mula nung pinasayan. Yung savings mula doon, pwede niyang gamitin para i-augment ang anumang item sa budget na tingin niya ay mas kailangan at mas may panawagan ng panahon na gastusan. So, kapangyarihan niya yon at malaya siyang gawin yon. At siyang ginagawa niya ngayon. At ulitin ko, kinagagala kong nakikita yon. Hindi ko kinakalungkot yon. Hindi ko tinuturing insulto o sampal sa Kongreso yon. Dahil kasama yan sa interplay ng separation of powers at checks and balance na nagpapatunay na matatag, malusog, bibong-bibo ang demokrasya sa ating bansa. Kung saan, hindi kayang diktahan ng Pangulo ang Kongreso at hindi rin naman under ang Pangulo sa Kongreso. Ayaw nyo ba nun? Gusto ba nyo sunod-sunuran palagi ang Kongreso? Di ba minsan ayaw nyo nun? Pag hindi naman sumusunod, sabi nyo ayaw nyo rin. Alin ba talaga? Ako yung laro nung sa pagitan ng dalawang branches na yon, yon ang simbolo ng isang matatag at malakas na demokrasya. Sir, may ba na-describe na sub-optimal ang isang pambansang budget? Meron ngang budget na, hindi ba, meron ngang budget na narianak. Ilang beses na. Dahil sa level pala ng Kongreso, hindi nakatanggap-tanggap, kaya hindi pinasa ng Kongreso. Mas malala pa ngayon eh. 2 o 3 beses na nangyari yun sa kasaysayan ng ating bansa na walang budget na napasa ang Kongreso in time sa pagpasok ng bagong taon. May mga
binabago sa presidente, no, criticism dun sa budget. Pero sabi niyo nung BICAM, sinumpleto niyo yung design ng presidente dun sa budget. Diba kaya nga sabi niyo, that because you are to the president, but because sinusundan niyo yung programa niya. So bakit yung nililigutan niyo yung budget? Anong pinanggagalingan ng katanungan yan? Isang ehemplo lang bibigay ko. Binawasan ng Kongreso halimbawa yung computerization budget ng DepEd dahil nakita namin sa sinumiting datos ng DepEd mismo na meron silang humigit kumulang 34 na bilyong pisong halagang computer mula noong 2022 na hindi pa nila na-implement. Na ni isang computer mula sa pondong yon ay hindi pa nabibili. Ba't pa namin dadagdagan uli? So nilagay namin sa unprogrammed fund yung 10 billion. 12 billion dapat, nilagay yung 10 billion sa unprogrammed fund, may naiwan na 2 billion. Marahil nakita rin ng Pangulo yon dahil vinito niya yung nilagay naming 10 billion sa unprogrammed fund. Dahil baka nga naman mamaya sobra-sobra sa totoo lang. Sa totoo lang, madaling magreklamong kulang at wala. Sasabihin, kawawa naman yung mga bata. Pero kung kawawa yung mga bata, ba't naghintay kayo hanggang ngayon mula 2022 na ni isang computer, wala kayo nabibigay? Sa totoo lang, kung mag-order sila ng computer na ang halaga ay 35 billion, may supplier ba na kaya mag-supply nun? Hindi lang yun. Ang may internet connection lang na eskwela natin, 2%. Sorry, hindi naman pinag-aralan, tiningnan, sinuri, may pagkakaiba ng pananaw. Yun ang check and balance sa pagitan ng Kongreso at ng executive branch. Kung may hindi sang-ayon, pwedeng ihain sa korte at magpapasya ang husgado. So then, dun lang sa, ang understanding ako, namin yung budget, sabi niyo yung BICAM is, ito yung budget na isinunod sa gusto ng presidente. So bakit umaangat ito? Isinunod nung BICAM? Hindi niyo ako in-interview ng BICAM. Yung priority, yun sa priority daw natin, Sir Rachel. Naayon sa priority. Priority program. Ng BICAM na, Dun sa speech ko doon. Oo. Oo naman, sang-ayon naman talaga. Ang pinag-uusapan natin ay yung mga individual na programa. Dahil siyempre, tingnan nyo ha, yung NEP pinropose ng DBM, dapat nagkasundo na sila, di ba? O bakit yung mga ahensya lumilinya sa amin at nangihingi ng dagdag, gustong tanggalin to, gustong dagdagan to, ba't di nila hiningi lahat sa DBM yon? Di ba? Di ba dapat sa panig nila tapos na yon? Wala nang departamento o ahensyang mangungulit sa amin. Tanggapin nyo yan. Sa panig nyo yan eh. Bakit ganun? Hindi nga nila tinatanggap eh. So, sa level ng Kongreso, umapila siguro sila sa DBM, hindi napakinggan o bahaging napakinggan, umapila sa Kongreso, hindi napakinggan, bahaging pinagbigyan, umaapila na naman sa Presidente dahil may kapangyarihan nga ang Presidente, mag-augment at mag-realign tulad ng constitutional commissions, tulad ng Supreme Court, tulad ng Kongreso. May kapangyarihan kaming mag-realign sa aming budget. Kaya lang sa parte ng Presidente, buong executive branch ang pwede niyang gawing savings, mag-realign at mag-augment. Yes, kahit yun sa ginawa sa PNP na yung IT budget, yung pambili ng amphibious vehicle sa Bicol Region, pinagutos ni Presidente na ibalik sa... Hindi ko alam yon. Hindi nang galing sa Senado yung panukalang amendment na yun. Si Presidente, Narinig ko rin yun nga sa social media. pwede po bang gawin ng Presidente? Pwede. Pwede. Na hindi nilalagay sa savings yung pondo ng PNP. Direkta within the PNP, yung PNP, i-juggle yung pondo. Sinortcut mo lang yun. Sinortcut lang yun. Savings muna yun sa ahensya bago i-reappropriate ang DBM. Yes. Ano uli yun? Kasi di ba nag-withdraw? Okay. Nasagot ko kanina yun. Dalawang nangyari ngayon kaugnay sa panukalang batas na yan. Nag-manifest si Senator Risa na siya'y maghahain ng substitute bill. Sabi niya, pinakinggan niya at nakinig siya sa mga pagtutol at marunong daw siyang makinig. So maghahain siya ng substitute bill. Sa parehong araw na ito, may ilang mga senador na nag-withdraw. Hindi ko pa nakikita yung sulat dahil nasa plenaryo ka nag-preside. Titingnan namin yung epekto niyan. Bakit? Parang double prejudicial question ang lumabas. Ibig sabihin,
Ang wini-withdrawhan ng mga senador ay yung original na bill na binawi na ni Senator Risa o sinabi niyang babawiin niya at papalitan ng mas bago, mas malinis, mas maayos siguro. Pero pwede pa bang gawin yon kung nag-withdraw na yung 6? Umabot ba yan sa mayoriya na makakaapekto dun sa bill, dun sa pananatili ng bill sa plenaryo? Yun ang titingnan pa namin dahil hindi ko pa nakita kung ilan yung nag-withdraw at kung yung nag-withdraw ba ay kabilang dun sa mother or main committee na nag-handle nun. Sang-ayon kasi sa presidents ng Senado, nangyari yun ilang beses lang o ilang konting beses lang na nag-withdraw at ang nangyari ay nabalik yun sa komite para mag-file ng substitute bill. Ito parang nauna, nahuli, nagsabay yung dalawang bagay na yan. So haharapin namin yan siguro sa mga susunod na araw.